Kalaunan sa araw na iyon, natapos ang awakening ceremony at tapos na ang klase. Ngunit sa loob ng opisina ng class teacher, nagtataka ang matandang lalaki kung bakit bigla siyang gustong magpahinga upang mag-aral at bumalik para sa college entrance exam. Tapat ba siyang nag-iisip na maniniwala siya na ang isang estudyante na tulad niya ay talagang mag-aaral sa bahay? Sinabi niya sa kanya na gusto niya talagang bumuti. Alam niyang nahuli na siya ng husto kaya kailangan niyang dumaan sa espesyal na pagsasanay. Kung susundin niya ang bilis ng lahat, wala nang pag-asa para sa kanya. Nang biglang, sinabi ng kanyang class teacher sa kanya na alam niya ito. Kung gusto niyang maging mandirigma, ang tanging paraan ay magkolehiyo. Ang Beijing University ay isang bagay na hindi madaling pasukin, kaya dapat siyang maghanda ng husto. Alam niyang nagising niya ang kanyang bloodline, ngunit napakahina ng kanyang pundasyon kaya walang paraan na makakapasa siya sa entrance exam sa diskarte na ito. Ngunit walang pagmamadali, dapat siyang maghanda na magulit ng taon at subukang muli sa susunod na taon kung mabaigo siya. Gayunpaman, binaliwala niya ito. Sinabi niya na desperado siyang matuto. Maaaring hindi niya maintindihan, lalo na't nagising niya ang isang malakas na bloodline. Hanggat makakapagsanay siya ng husto, makakamit niya ang lahat ng gusto niya, at sa totoo lang, hiniling niya sa kanyang class teacher. Natingnan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi magsisinungaling sa kanya. Nang makita ang mga matang iyon, tinuring ng class teacher ang mga ito na puno ng sinseridad, kaya labag sa loob siyang pumayag. Ngunit kung mabaigo siya, babalik siya upang mag-aral sa ilalim niya upang mag-ulit ng taon para sa susunod na taon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ihi sa Anong Warrior Center. Pagpasok sa sentro, alam na ni Ihi na ang bahay ng kanyang mga magulang ay naka-mortgage ng humigit kumulang 600,000 yen at sa kabayaran para sa kanilang aksidente na mahigit 1,000,000, may sapat na siyang pera para magtungo sa pangunahing lungsod. Ngunit upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan ngayon, mayroon siyang dalawang opsyon. Ang isa ay mag-level up bilang isang mandirigma, ngunit ang isa pang paraan ay dagdagan ang contract rate sa modelo ng Team Aura, at ayon sa data ng Infinite Monster Template, ang bawat template ay nagsisimula sa isang punto lamang ng compatibility, ngunit malinaw na may 3 compatibility points ang Team Aura. Ang hindi maintindihan ni Ihi ay kung saan nagmula ang huling 2 puntos, at para doon, may isa lamang na sagot. Sinipsip ng modelo ng Team Aura ang kapangyarihan ng Genetic Awakening Serum at nagkaroon ng 2 accounting points. Nagpapatunay ito na ang serum ay may kaugnayan sa mga gene sa mundong ito. Maaaring pinapabuti nito ang mga kakayahan ng modelo sa halip na magsanay hanggang mamatay bilang isang mandirigma, maaari siyang gumastos ng pera upang madagdagan ang kanyang compatibility. Ang diskarte na ito, kung tapat siya, ay mas mahusay at bagay na bagay sa kanya. Kailangan niyang magmadali at bumili ng Genetic Enhancement Serum. Gayunpaman, sa sandaling dumaan si Ihi sa checkpoint ng identification card at pumasok sa gusali, naranasan niya ang pinakamalaking gulat sa kanyang buhay. Lumaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Sa harap niya ay mga mandirigma na may iba't ibang nagising na bloodlines. Ang napakalaking presensya ng kanilang mga gene ay kitang-kita, ngunit ang nakakagulat ay ang bawat isa doon ay nagising na ang kanilang lineage. Pagkatapos gisingin ang Mad Flame Demora, nakakuha si Ihi ng kakaibang kakayahan sa pakiramdam, ang magnetic field ng buhay. Dahil maaaring nararamdaman ni Team Aura ang mga vital signs na inilalabas ng mga nilalang sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang vital magnetic field, malinaw niyang nararamdaman ang chi at dugo ng mga mandirigma na nagliliyab sa kanila na parang isang hurno sa loob nila, at kasama ang mga ugong ng kanilang mga beast bloodlines bilang mga mandirigma o halimaw, hindi na niya mapigilan ang fighting desire sa loob niya. Pagkatapos ng lahat, ang Mad Demora ay ang hari ng mga hayop sa kanilang mundo, nakatakdang masakop ang lahat ng buhay sa planeta. Ngunit sa kasamaang palad, isa lamang siyang baguhan sa sandaling ito kaya maaari lamang niyang sugpuin ang fighting bloodline ni Demora sa ngayon. Kapag lumakas siya, ipapakita niya sa buong mundo ang kahulugan ng pagiging hari ng mga hayop. Biglang, may humawak sa kanyang balikat mula sa likod at tinawag siya. Ang taong ito ay lumabas na isang babae na nagpayo kay Ihi na huwag silipin ang mga tao ng ganoon kalaya na parang intensyon niyang hamunin sila.
Medyo nagulat siya nang mapagtanto ito kaya nagsorry siya. Sumagot siya na ayos lang, pagkatapos ng lahat, mukhang nagising lang siya ng kanyang monster gene kaya normal lang na hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ano ang nagdala sa kanya sa Warriors Center? Tanong niya. Kalmadong sumagot siya na naroon siya upang bumili ng genetic medicine ngunit napakalaki ng lugar at parang hindi niya mahanap ang kanyang daan. Pwede mo ba akong tulungan? Oo, ngunit bakit gumagamit ka na ng genetic medicine sa yugtong ito? Tanong niya kung may mali ba doon. Wala naman, ngumiti siya at nagpatuloy, mahal lang kasi ang gene medicine at madaling magdulot ng resistance, kaya bumababa ang bisa nito sa paglipas ng panahon. Kung gusto niyang i-maximize ang epekto, karaniwang naghihintay ang mga mandirigma na maabot ng kanilang bloodline ng bottleneck bago gamitin ito. Nagtanong siya kung magkano ang isang gene potion sa kasalukuyang yugto ni Ihi. Maaari lamang niyang gamitin ang Soul-type beginner potion at nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 400,000 yen. Ang presyo na ito ay nakatakot sa batang hari ng hayop. Masyado itong mahal para sa isang walang pera na tulad niya. Kahit gamitin niya ang lahat ng kanyang ipon, hindi niya kayang bumili ng 5, ngunit kailangan pa rin niya itong bilhin kaya gusto niyang malaman kung may kakilala ang babae na makakakuha sa kanya ng potion sa discount. Ang babae na isang mabuting tao ay nagtapos na nagbigay kay Ihi ng isang business card. Ito ay isang rekomendasyon mula sa isang veteranong mandirigma kaya makakakuha siya ng talagang magandang discount kung magiging maayos ang lahat. Nagpasalamat siya sa kanya at umalis. Kung pahihintulutan ng tadhana, malamang na magkita silang muli. Pagkatapos linisin ang kanyang account, nagtungo siya sa isang tindahan ng armas ng mandirigma at pagkatapos ng kanyang napakalaking paggastos, gabi na nang makauwi siya. Sa loob ng kanyang apartment, sinimula ni Ihi ang kanyang pag-upgrade. Kinuha niya ang mga injection na iyon at nasa matinding sakit. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga buto at pagkasunog ng dugo habang ang kanyang compatibility ay tumataas mula 3% hanggang 4% pagkatapos ay hanggang 7%. Ang kanyang pangkalahatang stats ay tumaas din mula 8 hanggang 10 pagkatapos ay mula 10 hanggang 15, na siyang armed rank 7. Nang matapos siya, yumuko siya sa sahig na lubos na pagod. Kaya ganito ang pakiramdam ng pag-level up, sabi niya na hinihingal. Gayunpaman, sa bawat shot ng gin potion, bumubuti ang katawan ni Ihi. Sa huling isa, kaunti lamang ang tinaas nito. Mukhang habang lumalakas ang kanyang katawan, nagiging mas mahirap ang pag-trigger ng base mutations. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang pag-unlad ay hindi naman masama. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakuha niya ang pinaghirapan ng iba sa loob ng 3 taon, at ito ay ginamit lamang ang kanyang base physical stats. Kung i-activate niya ang kapangyarihan ng dugo ng Dima, baka may pagkakataon talaga siyang maging top scorer sa pagsusulit. Napaka-imposible nito, kung ang cheat mode ay hindi makatalo sa mga henyo, kung gayon ang cheat na ito ay masyadong mahina. Susunod, mukhang kailangan niyang umalis patungo sa Secret Realm. Para sa konteksto, ang mga Secret Realm Rift ay inuri mula S-Class hanggang E-Class. Kung mas mataas ang ranks, mas malakas ang mga hayop sa loob. Ang mga hayop sa S-Class Realms ay ganap na hindi makontrol ng mga tao. Kung lusubin nila ang tunay na mundo, ito ay magiging isang apocalyptic disaster. Gayunpaman, habang lumilipat ang eksena sa isang E-level Secret Realm sa isang third-rate na lokasyon sa Anyang, napansin ni Ihi na mas kaunti ang mga tao doon kaysa sa inaasahan niya. Baka dahil masyado ng matagal na binuo ang Secret Realm, pagkatapos ng lahat, ito ay isang lumang Secret Realm at anumang kayamanan na mayroon ito ay nalimas na. Ilang mahihinang hayop na lamang ang naiwan para sa mga baguhang mandirigma upang magsanay. Alam ang lahat ng ito, nagtungo si Ihi sa checkpoint. Tinanong niya ang babae doon tungkol sa kanyang book ticket para sa E-Class Secret Realm. Hindi tiningnan ng babae ang anumang pinapanood niya sa kanyang telebisyon at simpleng inabot kay Ihi ang death waiver at ang kanyang ticket ng walang pag-aalinlangan. Pinirmahan niya ang waiver at nagtungo sa Secret Realms Rift. Habang papalapit siya, lalong lumakas ang kanyang excitement. Sa kanyang mga mata, ito ang simula ng kanyang pagbangon upang maging hari ng mga hayop. Sumugod siya ng may tuwa, tumalon sa hangin at lumubog ng una ang ulo sa loob.
Sa loob, dramatiko siyang nag-superhero landing, dahil lang sa kagustuhan niya. Sa dimensyon na ito, malinaw niyang nakita na ang piitan ay may tatlong natatanging bituin, ang Conline Star, ang Onway Star, at ang Tian Star. Bagaman nakita ni Ihi ang anyo ng isang secret realm sa mga aklat-aralin, ibang-iba ang makita ito ng personal. Sa totoo lang, kahanga-hanga lang ito. Hindi inaasahan, habang hinahangaan niya ang tanawin, isang mutant rabbit ang tahimik na gumapang sa likod niya. Ito ay isang first-rank beast, ang Bloodfang Rabbit. Sa sandaling lumapit ito, inilunsad nito ang isang matinding pag-atake mula sa likod. Gayunpaman, matagal nang napansin ni Ihi ang presensya ng palihim na bastardo at mabilis na nahuli ang mahirap na hayop sa ere sa mga tainga. Ngumiti siya ng nakakatakot, nalilibang na naisip ng malas na hayop na hindi niya ito nararamdaman. Aktibo niya ang kanyang life magnetic field ability at walang kahirap-hirap na dinurog ang ulo ng mahirap na hayop na parang wala lang. Kaya, sa pagpatay na iyon, nakuha ni Ihi ang core ng isang Bloodfang Rabbit. Nalaman niya na ang core nito ay may average na kalidad, nagkakahalaga ng ilang libong yen. Kung kumita siya ng ilang libong yen sa loob ng ilang minuto pagkatapos pumasok sa piitan na ito, kung gayon siya ay medyo efficient. Ang buhay ay talagang walang hanggan para sa malakas. Makikita mo, ang mga ordinaryong tao ay magpapakamatay upang magtrabaho sa buong buwan para lamang kumita ng 3 o 4 na beses sa halagang iyon. Gayunpaman, ang pagkolekta ng napakaraming first-rank beast cores ay walang saysay. Mas mahusay na humanap ng kahit man lang second-rank beasts, ngunit sino ang mag-aakala na habang iniisip niya ito, isang second-rank beast, ang Demon Corpse Bug, ay magpapakita sa sarili nito ng ganoon lang. Humihingi ba ang hayop na ito na patayin o ano? Gayunpaman, bibigyan niya ang bug na ito ng hiling nito. Kaya sa loob ng level Secret Realm, hinugot niya ang kanyang maikling espada at may kasanayan na hinati ang ibabang bahagi ng tiyan ng hayop. Nabasa niya ang encyclopedia ng halimaw kaya alam niya na kung ihahambing ang tulad ng bakal na shell ng halimaw sa likod nito sa malambot na baluti sa tiyan, mas madali ang paglusot sa mga depensa ng Corpse Demon Bug. Ikinulot ng hayop ang katawan nitong parang uod sa isang pabilog na anyo at mabilis na umikot patungo kay Ihi. Nang makita ang nakakatakot na pag-atake na ito, isinaksak niya ang kanyang espada sa lupa at aktibo ang teknik na Hyperbeam. Sa napakalaking aura, punyano niya ang beam na parang isang fire cannon, na tumama sa tiyan ng hayop. Gayunpaman, hindi ito sapat upang mapatay ito, at bilang pagganti, punyano rin ito ang ilang umiikot na disc mula sa bibig nito. Nagulat siya sa pag-atake, na nagawa nitong gamitin ang mga main ables nito upang magpaputok ng mga projectile ay isang hindi inaasahang bagay at nangangahulugan din na ang halimaw ay gumagala na. Kaya, sa mabilis at maliksi na paggalaw, si Ihi ay may kasanayan na umiwas sa pag-atake, ngunit ang kanyang kasuotan ay hindi gaanong mapalad. Sumigaw siya na parang nahihirapang si Bart, tinatanong ang hayop kung alam nito kung gaano kamahal ang kasuotan. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang level bilang isang martial artist, wala siyang magagawa sa bug na ito ng walang malakas na martial techniques bilang suporta. Kahit na may malalim na Dantian energy at malakas na blood vitality, halos hindi niya mailabas ang 50% ng kanyang lakas, at ito ay pangunahing dahil ang orihinal na may-ari ng katawan ay isang academic failure. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi mandaye. Tapos na sa laban na ito, aktibo ni Ihi ang kanyang Maddemola, ang Emperor Demon's Bloodline na nagbibigay kapangyarihan sa kanyang katawan mula 15 hanggang 21. Ang kanyang mga braso ay nagawang maging isang anyo ng hayop na may nakamamatay na kuko at hindi malabong balat. Habang sumugod ang Demon Corpse Bug na nakabuka ang bibig na may matutulis na ngipin, tumalon siya sa bibig nito at sa sandaling nalunok siya ng buo, sinimulan niyang sirain ang hayop mula sa loob. Ang halimaw ay umugang ng labis hanggang sa bumasag siya sa balat nito at lumabas mula sa ibabang bahagi ng tiyan nito. Namatay ito kaagad pagkatapos. Ngayon na ang kanyang pangkalahatang katawan ay lumukso sa level 21, ganap niyang dinurog ang isang second-rank Corpse Demon Bug ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, pagkatapos i-deactivate ang kanyang transformation, kailangan pa rin niyang ilabas ang sobrang init mula sa kanyang katawan.
Dahil dito, mararamdaman niya na parang isang jet engine sa lupa.